This program is brought to you by Land Bank of the Philippines, PhilPost, and Pasig City. Every Sunday along Emerald, it is a Carlos Sunday. Walang kotse po na makakadaan sa oras na iyon ng umaga from 8 o'clock to 12. 1 kilometro ng mga karsada, sinasara natin para ibalik ang karsada hindi lang para sa sasakyan, kundi para sa tao. Kasabay ng Carlos Day sa Pasig, ang pansamantalang pagpapalit ng hari ng kalsada at pagbibida naman ng bisikleta. Kung titignan mo, sa totoong buhay, ilan lang ang tunay na kayang magmay-ari ng kotse? Only about 5%. Pero sila ang nangunguna sa karsada. Sila ang siga ng karsada. Kailangan share the road. Binibigyan ng tsansa na yung komunidad ay maging pasyalan yung buong kalye. Pwede silang mag-exercise, pwede silang magkaroon ng konting mga bazaar, iba't ibang mga programa, fitness na programs, maging bike lane po yung buong kalawakan po ng kalyang yun. Taong 2010 pa, inumpisahan sa Pasig ang Carlos Sunday. Isa sa mga daan tungo sa plano nitong maging Green City. Malalim ang pinaghugutan ng pangarap ng Pasig. It was really after the effect of Ondoy. We are in the low-lying area here in Metro Manila. We are the catch basin. So obviously, by gravity, sa amin magpupool lahat ng water. And it would stay dito ang pinakahuli. Kahit na wala na yung sa ibang mga syudad, sa amin, dahil catch basin nga pinakamababa, sa amin matitira. Baha, traffic, polusyon, at marami pang iba. Mga kakambal daw ito ng walang prenong pag-unlad na sumisira sa hinahabol na progreso ng lahat. May panlaban ang Pasig, ang Green City Program. Kapag Pasig ay pinabayaan, parang bukas ay tinalikuran. Dinidibdib daw ng mga Pasigenyo ang linyang ito mula sa kanta tungkol sa Ilog Pasig. Ako po si Doc Eddie. Samahan niyo kong alamin kung paano ginagawang pag-aalaga sa Pasig City. Isang galing po. Isa sa mga pinakamatandang bayan sa Pilipinas ang Pasig. Itinatag ng mga Agustino noong 1572, dati itong kabisera ng probinsya ng Rizal bago napabilang sa 16 na syudad at isang bayan ng Metro Manila. Kilala na ngayon ang Pasig bilang isang maunlad na industrial, komersyal at pinansyal na distrito. Pero higit daw rito ang kailangan mangyari ng syudad. Tatlo po ang major waterways. There are 17 creeks and waterways. Of course, we have to take care of our environment. Tumatak sa mag-asawang Maribel at Bobby Eusebio ang kasalukuyan at dating mayor ng Pasig ang nangyari noong Ondoy. Halos dito lang ho sa ilalim ng City Hall, hanggang dibdib ang tubig. Pero ang ginawa ho namin, una-una ay yung mobility. Kaya naglagay ho kami muna ng mga daanan na pansamantala. Sarili namin, pinamp-out namin ho lahat ng mga tubig. Tapos naglagay ho kami ng mga diversion ng mga tubig para hindi ho pumasok ang tubig galing sa river, papunta ho din sa amin. Lalong nakumbinsi ang dating ama ng Pasig na hindi lang naglalakihang building at mga sementadong daan ang kailangang gawin. Pag nasa local government ka, iniisip mo lagi roads, magagandang mga struktura, pero minsan nakakalimutan yung ganda na rin na ibibigay ng nature. Yan yung mga halaman, mga puno. Kaya nung time ko, nung ako'y konsehalo, isa sa tinulak namin yung Berdeng Bayan, yung pagtatanim ng mga halaman. 6 na taon naging mayor si Bobby. Imbis na tumakbo para sa ikatlong termino nitong nakaraang eleksyon, si Maribel ang pumalit sa kanya. Dahil parehong arkitekto, kakasundo ang mag-asawa sa direksyon ng Pasig. Na-envision namin yung Green City. Pira-piraso. Meron hong target ka para sa roads, meron ka sa mga loob ng school,
Tapos eventually, si Mayor Maribel na, nagkaroon na ng parang green code na. We would make the stakeholders accept it also and provide incentives for them to embrace the revised Green Code. Nasa Green Code ang mga kailangan at detalye ng isang green building sa Green City na gustong itatag ng Pasig. Nandito yung Green Building Ordinance na lahat ng building sa Pasig kinakailangan, no, lalo na yung mga malalaking building, mga high-rise, meron na rin silang garden sa roof gardens. Meron na silang rainwater harvesting facilities para sa panahon ng tag-ulan, mag-iipon sila ng tubig, water conservation. Yung paggamit ng kuryente, mabawasan. Ibig sabihin, solar-powered lights, energy conservation. Si Raquel Nacion-Gayo, ang pinuno ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Ito ang tanggapan na nag-ara at bumuo ng Green Code. Ang lahat daw ng programa ng syudad ay nakaangkla sa pagiging Green City. Ang pagpapatupad sa gusto nitong mangyari, sinimula ng Pasig sa sariling bakuran sa City Hall. Gusto namin maging example itong building ng city. For almost 2 years, yung mga fluorescent lamps namin, pinalitan na ng LED. Ba ng City Hall, may mga lalagyan na pag-iipunan ng tubig ulan. Yung aming rainwater harvesting na siya rin nagsusupply ng water para dito sa mga landscape na nakapaligid dito sa City Hall compound. Dito rin matatagpuan yung aming centralized drinking facility na nagpo-purify ng tubig from our water concessionaires. Discovery Switch, Pasig. Si Alentri Angeles, ang Solid Waste Management Officer ng Pasig. May waste segregation bins daw ang City Hall para mahiwalay ang mga pwedeng ma-recycle. Bata pa ako. Ang roof deck ng City Hall na dating tambakan ng mga gamit ay isa ng garden ngayon. Nakakatulong din na ma-absorb yung heat para dito sa aming building. May isa pang garden ang City Hall sa ibaba, ang dating motor pool. Pagdating ng hapon, ang mga empleyado nakaupo lang sa mga bangketa dahil para siguro dahil makapagpahinga na after ng trabaho. Inayos namin yung dating motor pool, ginawa naming garden. Central Park ang tawag namin. Central Park. Marami na nakikinabang. Sa plano ng mag-asawa, kasama sa kailangang baguhin ang tao, inumpisa nila sa mga empleyado ng City Hall. Ininganyo nila ang mga ito na huwag maging asyong aksaya at suportahan ang tutubi bike share system kung malapit lang ang pupuntahan, manghiram ng bisikleta. Pupunta ako sa Ortigas, imbis na magkotse ako, I can use the tutubi bike. Meron lang akong access cards, point. Now you can use me. Magbabay ka lang, pagdating doon, ilalagay mo na yung bisikleta mo doon, okay ka na. Ngayon, pabalik naman, from Ortigas, going to City Hall, you can use the tutubi bike share system. Going na yan. Meron na po kami sa City Hall pa lang. Pero gusto na ni Mayor yon sa school. And then susunod, Capitol Common. Siguro po in 3 years time, meron na kaming mga 5 hanggang 10 tutubi bike share system na pwede pong magamit ng estudyante at saka po ng mga negosyante. Hindi lang building at tauhan ang ginagawang makakalikasan ng City Hall, pati ang kanilang mga gamit. Pinakonvert nito ang higit 80 sasakyan at gumagamit na ngayon ng LPG para makatipid sa krudo at makasunod sa Clean Air Act. Sa labas ng City Hall, sumunod ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at ordinansa sa pangangalaga ng kapaligiran. Bago ka makakuha ng business permit or renewal ng mayor's permit, kailangan mo ng environmental permit na nagagaling sa CENRO. Bago mag-operate ang isang business dito sa Pasig, kailangan meron siyang anti-pollution device. Whether it's odor, noise, water, yung car wash, kailangan meron kang oil water separator. Ang iyong malaking kumpanya, kailangan meron kang odor abatement facility. Ang iyong mga chemical factories, kailangan meron kang mga filter. Naranasan na namin dito sa Pasig. May isang namatay because of sudden chemical spillage, chemical leaks. Wala raw saysay ang mga palatandaan ng pag-asenso kung ang mga ito ang lalason at papatay sa tao. Ang importante talaga ay kalusugan at edukasyon ng mga tao. Karugtong rin ng
kalusugan ay ang kapaligiran natin. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng mga environmental protection programs. Napakasimple po ng advokasiyas ng pangangalaga ng kapaligiran. Kaya raw dito sa Pasig, kahit mga bata, alam kung paano alagaan ang kapaligiran. A breath of fresh air. A clean and peaceful environment. A health-conscious community. All in one place for your family. Living in the Metro redefined. Pasig City, truly your home of the future. This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Inihiwalay ko po yung mga plastic, saka yung mga PET. Yung mga PET po kasi may iba po ang mga presyo nito pag malinis eh. Kung ganito malinis at magsasama-sama po siya, medyo nasa 20 pesos, Oh, talaga? 22, ganyan. Pero pag ganito po do kasi ano po eh, 18 lang po, kailangan lahat ng diskarte. ganun. Street sweeper sa barangay si Jennifer Pre. Dati siyang butikera at nangangariton. May 5 anak na nag-aaral. Kinakarir ni Jennifer ang pangangalakal ng basura. Nandun po ako sa moto na nasa basura po ang pera eh. Kahit sabihin mo anong baho ng basura. Pag marunong ka at hindi ka mandidili, magkakapera ka, Dok eh. Kumikita raw siya ng extra mula 1,200 hanggang 2,000 pesos kada buwan sa nakukuha niya sa basura. Bukod ito sa mga recyclables na dinadala ng kanyang mga anak sa eskwelahan. So meron ka nakabangko dito? Apo, meron po sila sariling passbook. Kasama ang mga chikiting ni Jennifer sa may higit 42,000 na estudyante sa 25 eskwelahan sa Pasig na tinatawag na Green Heart Savers. Nagdadala sila ng kanilang kalakal, recyclable mula sa kanilang bahay, dadalhin nila sa kanilang school. Ito ay titimbangin at pinapalitan po ito ng kaukulang pera. Pwedeng school supplies, minsan bigas. Kung bawa ang isang school, naka-accumulate po siya ng 20,000 pesos worth. Halimbawa na i-distribute sa mga bata yun. Yung 20,000, tinatapatan po ng city na another 20,000. Aba? Kaya yung 20,000 naman ho yun, pwede niyang ibili ng teacher na yung computer or Parang projector. incentive, Incentive na additional. ho sa school para mag-participate. Hindi lang ho ang bata ang nakikipag-participate, kundi pati principal, pati ho teacher. Mula na umpisahan ang programa noong 2007, nakakolekta na raw ang mga Green Heart Savers ng 3 milyong piso. Sa mga mas nakatatanda, may ibang pang-inganyo ang City Hall para gumaya sa mga Green Heart Savers. Kapag sila po ay nagdala ng mga PET bottles, yun pong mga water bottles, magkakaroon po Plastic, silang ano? tsansa na maging priority po sila, maka-avail ng services na yun. Kahit ho mga tax payment, siyempre marami hong tao. Ang ginawa namin, incentive, gusto mo na express lane, magdala ka ng recyclables, bibigyan ka namin ng e-pass. Pwede kang ngayong magkaroon ng priority. Patok na patok daw ang e-pass. When it became so popular, we had to modify and increase the number that we required. Kasi lahat ng tao na nagdadala. So wala nang priority lane. Dahil lahat na sila nagdadala ng recyclable. Basta sa City Hall. Basta sa City Hall, serbisyo na City Hall. Kung gusto mong mapabilis ang transaction mo, mas mapabilis, gumamit ka ng e-fast. One-time use lang. So kung gusto mo ng marami kang e-fast, mas marami kang dadaling recyclable. Ang dating 150 truck ng basura na hinahakot sa Pasig kada araw, 102 truck na lang ngayon. Nakatitipid daw ang syudad ngayon ng 10 milyon kada taon sa pambayad ng pagkolekta ng basura. Para kay Jennifer at sa marami pang Pasigenyo, walang katumbas na halaga ang resulta ng kanilang paglilinis. Hindi na sila binabaha tulad ng nangyari noong Undoy. Wala na po kasi lagi na ho kami nakatutok sa paglilinis ng mga kanal kaya hindi na po kami Matindi ang naging baha sa Pasig dahil na rin sa pagbabara ng sewage at basura
sa mga ilog na nakapalibot sa syudad. Yung bituka manok na tinatawag. Uy, galing ako doon kanina. Yung Parehang Creek. Pero nung nakita ho namin nung mga ilang panahon na yan, talaga napabayaan dahil nagiging dump site. Ang makasaysayang Pasig River, hindi na rin madaanan dahil sa polusyon at dami ng basura. Sa gilid ng mga ilog, estero at creek, nakausli ang napakaraming dikit-dikit na mga bahay. Ang kanilang lababo at kubeta, ang ilog. And over the years, because of migration, development, progress, tinayuan na ng istruktura ang ating mga natural resources. So nag-clog, dun sila nagtapon. So nire-respeto natin ang karapatan ng mga informal settlers. Kaya po, nakipagtulungan kami sa mga ibang agencies kung paano sila dahan-dahan ilipat dahil highly vulnerable areas eh. Pag may baha, may lindol, sila ang unang apektado. Inayos at pinaganda ng city government ang mga ilog, estero at creek. Nilinis, nilagyan ng halaman, at tinaniman ng puno. Bawat entry po ng mga creeks, lahat ay ngayon may locally funded na pumping station with gate na po yan. Wow. Wala ho And of kami. course, the improvement of the drainage systems, the revetment wall. Kaya nung kami siya, maganda ng tignan, maayos. Opo. At higit pa sa lahat dyan, tumibay itong ilog. Dati ito, nandyan to eh. Unti-unti ito natitipid. Kalitas Hindi na. mag-alala, baka abutin niya yung guho ng lupa, umabot doon. Dating punong barangay sa Pineda si Jimmy De Leon. Alam na alam niya kung anong problema ng kanyang lugar na malapit sa Ilog Pasig. Way back from 1999, Apa. kung ako'y manungkulang bilang kapitan, Apa. ito ay squatter area. Itong ilog na ito, Simula sa doon. purong puno, Opo. hanggang doon sa Republic Flower, Opo. punong-puno ito na squatter area, mismong ilog. Mm. Yan nakatundong ang mga bahay. Itong daig na ito, wala pa ito. May 1,500 pamilya raw ang nailikas sa kanyang lugar mula nang ayusin ng city government. Ito ang dating squatters area na ngayon ay Pineda Linear Park. Ang ginawa po doon, ginawang linear park, ginawang Carles Street every Sunday. So ngayon po, may pagmamalaki namin na sa buong Pasig River, wala na tayong mga informal settlers within Pasig City. Marami pa rin isda dito? Yun po. Anong mga klase isda? Meron po tayong tilapia. Dahil sa paglilinis na ginawa ng city government, may mga lumalangoy na isda na raw ulit sa Pasig River sa bahagi ng syudad. May 4,000 pamilya na ang nailipat ng city government sa iba't ibang relocation sites. Higit 1,000 pamilya pa ang kailangan ilikas. Pinuntahan namin ang isa sa mga relocation sites ng Pasig. Ito ang lupang pari na dating squatters area na ginawa na nilang condominium. Rent to own, 25 years to pay ang bawat unit. Hindi ito pwedeng paupahan o ipagbili hanggat hindi nababayaran ng buo, sabi ni Henry Flores, ang presidente ng Homeowners Association. Lahat-lahat po ngayon nakatira, 60, 65, 100 units po yan. Bali 50 sa harap, 50 sa likod. Ang mga napili raw tumira dito sa condominium housing ng city government ay yung may mga trabaho at may kakayahang magbayad ng renta. First floor, 1,008. 1,008. Second floor, 1,007. Third, 1,600. Fourth, 1,500. Fifth, 1,400. Wala po talagang totaling trabaho. Dinala po namin sa Montalban. Kumbaga sir, hindi nila kaya. Sinigurado namin na meron matutuluyan sila na maayos. At meron naman yung balik probinsya. Pero lahat po yan, may component din ng livelihood. Hindi basta't mapuputol yung kabuhayan nila at lilipat sila at magsisimula ng bago. Ngayon, naglagay rin kami ng livelihood fund. A breath of fresh air. A clean and peaceful environment. A health-conscious community. All in one place for your family. Living in the Metro redefined. Pasig City, truly your home of the future. This program is brought to you by Land Bank of the Philippines.
Nakatutok ang Green City Program ng Pasig sa pagtugon at pagpapagaan ng nakawiwindang na epekto ng climate change. Kaya naman, hindi lang pondo ang binabantayan ng city government, kundi pati ang bilang ng mga puno. So kung mapapansin nyo, Doc, dito sa Pasig, ang mga puno may numero. Para alam namin pag, ito 361, 362, 363. Pag nawala si 361, ibig sabihin may pumutol. May 162,000 na puno na ngayon sa buong Pasig. Sa lugar na bahain, mas maraming puno ang nakatanim. Malaking tulong din ang mga puno laban sa polusyon na bumabalot sa halos buong Kamaynilaan. Ang pangkaraniwang sakit daw ng mga Pasigenyo ay primary complex sa mga bata at respiratory tract infection sa matanda. Kaya naman lalong mahigpit na ipinatutupad sa Pasig ang anti-smoke belching campaign ayon sa Clean Air Act. Pwede kang mahuli ng 3 teams natin. Kahit po yung mga bumabagtas lang galing Makati, galing Bicol, pwede kang mahuli sa jurisdiction ng Pasig. Anong penalty? Ang first offense po ay 1,000, ang second offense ay 2,000 at ang third offense ay 3,000. Ang mga tricycle driver dito naabisuhan na rin. Presidente ng Asosasyon ng Tricycle Drivers dito sa Pasig, si Vic Bago. Aminado siyang mausok ang mga ipinapasada nilang tricycle. Pinagkaloob po sa amin ng city government itong mga 14 na barako para po kahit papaano ay maibsan yung mga usok dito sa lansangan. Hindi lang usok ng sasakyan ang binabantayan sa syudad, pati yosi. Smoke-free ang Pasig. Lahat ng mga nagyoyosi sa pampublikong lugar, pampublikong sasakyan, pwede pong mahuli. At saka yung pong mga menor de edad na bumibili ng yosi sa mga tindahan, pwede silang mahuli ng Green Police natin. Isa pang bawal na bawal sa Pasig ang paggamit ng plastic na lalagyan sa mga pamilihan. Nang humupa kasi ang baha pagkatapos ng undoy, nakita raw ang nagkalat na plastic na bumara sa mga kanal ng syudad. Ito po ay pagbabawal ng plastic totally for dry goods. Pero sa wet goods, nire-regulate lang natin. Kasi syempre ayaw rin natin na maapektuhan yung ating mga mamimili. Ang No Plastic Policy ay tinapatan ng Yes to Eco Bag campaign. Ang paggawa ng eco bags ang naging livelihood program ng mga kababaihan ng Kilos Foundation. Ine-export na raw ngayon ng Kilos ang kanilang eco bag sa 18 bansa. At para matiyak na nasusunod ang mga ordinansang pangkalikasan ng Pasig, may mga mata ang syudad para magbantay. Eco bag. Libre po. Sumama ako sa Plastic Patrol na nanguhuli ng gumagamit ng plastic sa palengke at namimigay ng eco bag. Sa panghuhuli ng mga pasaway sa kalikasan, pumapasok ang color-coded police volunteers ng Pasig. Libre po. Ngayong araw na to, magiging green police ako. Ang mga green police ay hindi lang ang huhuli ng mga nagtatapon ng basura. Katulad ni Rodolfo Salon, na isang green police. Green police ko po dito, ang nanguhuli ng mga naniniligan niyo, si mga umiihi. Aba, hindi biro ang trabaho ng green police. Nagtitrim po kami ng mga puno, minimintin namin, inaalagaan. Yung pagtatanim ng mga puno naman, kasama ba yan sa trabaho niyo? Natanim po ng Green Hearts Urban Greening, kami po ang mga ngalaga na dito. Ang bawat barangay ay may green police. 10 sa maliliit at 20 sa malalaking komunidad. At dahil inaasahan ang mas matinding hagupit ng kalikasan, bunga ng climate change, naghahanda na rin ang Pasig sa pagdating ng anumang disaster, pati ang maaaring kabuntot nitong aksidente. Sa mga climate change, so minsan malakas ang ulan, may bagyo, sa mga driver or gusto makauwi agad, nagmamadali para makauwi. So madalas,
at na-experience namin na talagang hindi pwedeng wala pong na-aksidente. So sa ganung aksidente, so kami mga Pasig Rescue, lalo sa totoo lang po is na-experience namin pag may mga bagyo na talagang sa mga highway may nadidisgrasya. So ito ngayon, susubukan natin maging biktima. Kung galing ka sa taas, paano nila binababa. Rescue ready? Ready na. Pinakitaan at nakisali ako sa rescue drills at simulation na ginagawa ni Romel Antenero sa Rescue Emergency Disaster Training Center ng Pasig. Binuo ang center para matutukan ang pagsasanay ng mga rescuer sa syudad. Hindi basta ilalabas lang. So binibigyan natin ng medical administrative na maayos. Tinulungan mo, hindi nyo alam na nailabas nyo nga siya. Pero pagdating sa ospital, baka may mangyari dahil hindi proper po yun. Ang taong naiipit sa nabanggang sasakyan, hindi raw dapat basta hugutin. Pagpupush at pagro-roll ng napakalalay na. Pati ang pagsagip sa isang taong naiiwan sa tuktok ng gusali. O natrap sa building na gumuho dahil sa lindol, ay may technique na kailangan. Okay, prepare to lock, carry. Kompleto at pareho sa international standard ang mga gamit sa Red Training Center. Kaya dinadayo ito ng taga-ibang bayan at syudad para sa seminar at skills training. At ang isa pang kahanga-hanga sa buong programa ay ang Command Center o Emergency Operations Center ng Pasig. Yun ang isang pinakamata, bibig at tenga ng syudad. Dito minomonitor lahat. From traffic to medical emergencies, from fire, flood, actually lahat, kahit basura. Likewise, yung pasyente natin, yung driver tsaka backpack. 24/7 ang operasyon ng Command Center, sabi ni Richie Van Angeles ng Disaster Risk Reduction and Management Office. Nasa ilalim ng Warning Division ng DRRM Office ang Command Center. May 225 cameras ito na nakakalat sa buong Pasig. Dalawang klase pa ang koneksyon ng mga kamera, wireless at fiber optic. May 3 malalaking sirena na solar-powered sa Command Center. 1.5 to 2 kilometers radius ang kaya niyang abutin at naka-deploy siya sa 3 area ng Pasig para kung may biglang pagdating ng bagyo, may biglang nakita namin tataas ng ilog or pagbaha. Dito, sinasabi na namin to. May maliliit din kami mga PA system sa mga tawiran na mapapansin nyo rito na may mga mikropono kasi nga para kung may mga tatawid ding illegal o kaya illegal parking o kaya illegal vendors, winawarningan namin. Wind direction, temperature. Dahil namomonitor ang bagsak ng ulan at taas ng tubig sa mga lugar, masanda ng Pasig ngayon sa anumang parusa ng kalikasan. Hindi man maiwasan ang pagbaha, mas kaunti at mas mabilis na raw bumaba ang tubig sa mga lugar na madalas lumubog. Sa lahat ng nagawang pagbabago at paghahanda sa harap ng climate change, ang Pasig ay umani ng awards sa 2013 International Livable Community Awards. We were quite surprised that we were accepted as one of the finalists. The winner of the LivCom 213 Bursary Award is the Environmental Security for Preschools Project, Pasig City, the Philippines. 2 gold medal awards ang naiuwi ng Pasig at isang special award para sa Environmental Security for Preschools. Malalaking bansa ang nakalaban ng Pasig sa 3 kategorya: South Korea, Chile, at Italy. They said that it was more of a recognition also for a developing country that we had several programs that they had assumed could only be present in more advanced and first world countries. How ready is your city in terms for disaster? All our efforts also in educating the children. Nagawa ng Pasig ang mga programa para sa isang malinis na kapaligiran at disiplinadong mamamayan. Simple lang yan. Kaya mo yan! Malikhaing paraan. Sa paraang malikhain. Kasama ang mamamayan. Mamamaya'y pagsama. Pagbabago na lantad. Lantad na pagbabago. Tuloy-tuloy na pag-unlad. Tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid. Sa dami ng hadlan. Ang diwang nanunupig. Nagtitiis na lang. Ngunit wag kang papayag, wag kang
This program was brought to you by Land Bank of the Philippines, PhilPost, and Pasig City.